yung bahay nyo daw ay pinambayad nyo na sa utang. Hindi ho. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kabayan. So ayun po, andito po tayo sa bundok po ng Calatagan, Batangas, kung saan po ay babalikan po natin yung pamilya pong tinutulungan po natin dito. Ito po yung pamilya po nila RJ. Isa po sa mga natulungan po namin noon ng PB Team Luzon. So ito po sila RJ noon. So, nahanap ko po sila dito sa bundok po ng Calatagan, Batangas. At yun nga, dahil yung mga batang ito ay hindi nakapag-aral, tumigil sa pag-aaral. Sa kadahilanan po yung papa po daw nila ay nagkasakit. Dahil po ay sila po nga po ay umalis po doon sa Balayan, Batangas. Lumipat po sila dito sa Calatagan, Batangas. At yun po, at nakausap ko lang po yung mama niya. Baka sunod po na pasukan ay makapag-aral ulit ang mga bata. Sila po ay babalik po daw doon dahil yun nga, yung kanyang mga anak ay gusto mag-aral po mga kabayan. Tara, samahan niyo po mga kabayan para dalhin po natin itong tulong po para po sa kanila. Ito po yung daanan po nila papunta doon sa bahay po nila. So buti nga po ngayon ay naayos-ayos po yung kanilang daanan. Hindi po katulad dati na mahirap pong makapasok po dito dahil yung mga bato ay natulis. Tapos yung dinaanan po ng tubig, baha. Dadaan po tayo dito. Doon po sila sa kabila. Ito po yung nasa tuktok na po talaga ito ng Calatagan. Dito po kami nagmi-mission dati nila Sir Paul, BB Team. Sa mga bundok na po ito. Sa bundok ng Calatagan. Dito kami nagmi-mission noon. Year 2021 at saka 2022 po. Lockdown po mo. Sagsagan po ng lockdown. Dito po kami nagmi-mission noon. Tapos sako po namin Nasubo, Balayan, tapos Kalaka. Parting Limere po wala po kaming mayroon din po kami natulungan dito. Parting Limere Batangas. Pero dito po ang marami po kami napabahayan ay sa po wait lang. Marami po kami napabahayan sa parte po ng Nasubo at Calatagan. Marami po napabahayan. Dito tayo. May farm po dito ng mga may farm po ng mga manok. Uy, mahirap yung daan. Kapit! Yan. Sasampa. Pero po kami dito dati dahil hindi po makapasok yung sasakyan sa gantong kabundok. Maglalakad po kami. Siguro minsan naglalakad kami ng 1 oras. Lalo na natulungan po namin yung si ate, yung may sakit po, yung malaki ang tiyan. Diyan naman po sa sa Biga, parting mga luksuhin. Oops. So ayun po mga kabayan, dito na po kami sa bundok. Dala po kami ng mga grocery, mga sabon. Ito po sila. Ay buti andito yung mga bata. Andito rin po at ang mama nila. Dito si mama nila. Ayo! Magandang umaga sa inyo. Okay. Kamusta ba kayo? Saan kayo galing kahapon? Sa Ulingan? Sa Ulingan. So, may dala akong mga grocery sa inyo. Mamaya natin bityan. Sino gusto mong kumain? Ha?
Ito pala ay sa yung dadala kay Jitor yan. Oh. Di, wag kayo magtago dito. Harap kayo, harap. Sino nga ito? Si Mark. Akala ko yung lalaki ito, si Mark. Buksan na natin. Eh, lalaki nga ay. Akala ko baga babae yan, no? May dala kayong kusilyo? Wala. Naroon naman gulog sa ulingan. Ano, ito pala. Pumunta kayo sa ulingan? Buti umuwi kayo. Tumawag sa Ate Lisa ay. Ha? Sa number ni Mama. May cellphone naman si Mama. Oh, dami akong bit-bit, oh. Mga grocery. Oh, kain muna kayo. Anong gusto niyo? May palaman o walang palaman? Ha? Gusto may palaman. Eh, nasa ilalim ata yung may palaman, eh. Oh. Kain muna kayo. Magkain na ba kayo ng kanin? Ha? Hindi pa kayo nakain, ti Marjorie? Doon na kami nakain sa ulingan. Sige. Si Junior. Gerald. Nasaan si... Anay, no, katago. Oh, Jericho. Oh. Mahaba na ng buhok niya ay. Walang gupit-gupit ay. Ikaw, ti Marjorie, gusto mo? Mamaya na po. Ikaw. Dito, oh. Ano na? Dalawa daw kanya. Gusto niya, dalawa. Marami yan. Buksin na, kain na. Kain na. Sabi na. Talagang hindi mo pa Ayan, ano yan? Lalaki, babae? babae. Babae. Babae na naman. Sino magbe-birthday sa inyo? Si Angel. Kailan birthday mo, Jel? Bukas. Oh, sakto. May dala akong pampansit. Sabi, may birthday po sa kanila kasi. May mga panlahok dyan. Nagbili din ako ng ano. Ha? Ilan taong ka na bukas, Jel? 11. 11 ka na. Dapat sa edad mo na, grade 6 ka na. Pero siya po ay grade 3 na. Grade 3 ka na, Jel, no? Grade 3 na siya. Grade 3 po siya napatigil. Nasaan si Kuya ay, asawa niyo po? Naroon po, nagaputol pa po. May stroke po kasi yung asawa niya. Dinala ko sa center kahanin ng Huwebes. Ano po sabi? Kailangan daw po check up ng doktor. Baka daw malisado daw po lalo ang katawan. Sabi doon. Opo. Hindi niyo ba nadala sa ospital yun? Hindi pa po. Buti naagapan niyo. Ano lang, sa mga albularyo. Albularyo lang. Anong ginawa mo nung na-stroke siya? Sabay din sa panganak ko pa, baby. Oh, anong ginawa niya? Kung ano eh. Ano lang, hilot-hilot ko lang. Hilot-hilot mo lang. Yung, Buti, walang nangyari sa kanya kasi hindi nasugod sa ospital. Hindi naman po. Noong panahon na yon, sabi niya, na ako manganganak na daw, parang hindi maigalaw ang sabi ko, bakit? Parang namamatay yung mga daliri ko, tapos yung paglakad ko iba. Sabi ko, sa simula nun, nag-iba na nga nila paglakad niya. Ayun po kasi ay dapat meron siyang maintenance na gamot. Yung po nga na yan. Kaya na minsan na-chat ko nga si RJ, sabi libre naman po yung sa center, yung Losartan. Kaso lang po, kailangan nga ng check up ng doktor para alam kung ano yung gamot na kanyang iinumin. Nakadepende kasi yun sa milligram. Merong 50 milligram, 100 milligram, pataas po yun. Pagka gano'n, na-stroke na siya, medyo mataas-taas po yung milligram sa kanya, baka mga 100 milligram po yun. Meron yun sa center, libre yun, nakakahingi ng gamot ng mga Losartan. Meron naman po sa high blood pressure. Anong high blood? Yung para sa high blood. Kala ko high blood. High blood. Sabi nga ni po, nung wag daw magpasaway maigi ang mga bata. Ganun yun. Yun nga, oo. Sobrang pasaway naman to sa mga ito. Number 1 nga yun. Baka lalo daw, may stroke. Dapat po yun ay, ngayon, nagtatrabaho pa siya. Bawal din yung inom. Hindi man po siya nag-ainom. Sigarilyo. Nagsisigarilyo. Nakita ko nagsisigarilyo. Oh. Siya, sabi ko nga sa kanya, simula nung nagkagano siya, hindi na siya nag-inom. Opo. Sabi ko, may ganyan, huwag ka na mag-inom. Baka lalo lumala yung iyo na yan.
Bawal na sa kanyang inom. Sabi nga nung manugang, pa, chat tayo. Hindi na muna ako. Then, alam mo naman kalagayan ko. Kaya kaya napatigil sa pag-aaral yung mga anak mo. Sa, Ano ba ang kaya ngayon ang nagtatrabaho sa inyo si RJ? Buti si RJ binata na. Napatigil din sa pag-aaral. ayun naman, sabi ko nga ni kay RJ, nag-chat ako kahapon. Sabi ko, Jay, pahingin pampacheck up kay papa mo. Oo. Kailangan ng check up ng doktor. May recommenda daw naman ng Nodwhite sa center dito sa bayan, sa Kalatagan. Ang problema, ang pamasahe. Wala makakuha ng pamasahe. Ba't sa Miway, kailangan doktor? Dapat pupunta ka ng midwife, yung doktor na kailangan. Sabi Hindi ko, pa, recommenda ng Nodwhite doon sa doktor doon sa si doktor center. po sa center. Comment na. Si RJ po naghahanap-trabaho sa kanila ngayon. Pero yung asawa niya po, nag-ano pa rin, nag-uuling pa rin, sila nagkukulungan. Yung mga bata, katulong-tulong yung mga bata, naghakot ng mga kahoy. Anong ginagawa mo, Jel? Nag-uuling ng akin para pagbili ko din kay mama. Ay, nag-uuling siya ng ganya. Opo. Sa kayong dalawa, saka si Jericho. Si Jericho nag-uuling din. Nakakailang sako naman. Hindi pa po alam eh. Ikaw, sa palagay mo, ilang sako yon? May ano po yung, may marami din yun. Baka naman po ang kahoy niya panlimahan na. 5 sako? Nauling? Ano ba? Siya din nagtambak ng mga lupa. Hindi, kamada pa ng lulahin. Si Oo. lulahin daw ang kakamada. Ikaw na nagputol ng mga kahoy. Ano po, marami na po. Maliliit lang. Yung mga ganyang kalalaki. Yung malalaki na din po. Yung malaki. Ano po, Ano yan? Pinuputol mo rin. ano po. May tulak. Nangihiram lang po kay Lula, kuminsan. Nangihiram ka pag walang gawa. Pag kitad ko ganina, namumutot rin ako. Mamutol ka kanina. Hindi mo ganyan. Si Jericho nakauling na at saka si Gerald. Hindi pa po. Ngayon pa. Hindi pa po, Ed. Ha? Ha? Hindi pa po yan. Okay na na. Si Junior, ano lang ginagawa ni Junior? Nagkakatakot din po kaganina. Ano ba? Gwapo ni Junior, oh. Nyor! Nyor! Gwapo ng bata yan si Junior, eh. Akin na itong bata yun. Bago na naman, eh. Oh. Akin na lang yan. Iyaw ko ah. Ha? Anyor? Ilan na ba anak mo, Timor Jory? 10. Galing na Ate Marjorie, ah. Tama na yun, Ate Marjorie, ha? Ay, lasa ko hindi na makakayari yan si Kiyay. At baka sinadya na siguro ng Panginoon Diyos na ma-stroke. Gawa na anak na ng anak. Oh. Nakakaisa pa ba si Kiyay kahit na-stroke? Hindi na. Ha? Hindi na. Oh. Hindi na galaw. Hindi na. Oh. Wala, nabubuhay pa o hindi na? Ay, awan ko. Ah. Hindi ko alam. Kung nabubuhay pa, ay makakabuo pa yun. Ah. Ano ito, Marjorie? Nakuha nga nito ng tsahin. Oh. Yung tsahin ng asawa ko. Oh, ano sabi po? Ay, ayaw ko ah. Isang anak niya, lalaki. Opo. Gusto yung babae. Oh. Ayaw ko ah. Nandiyan lang sa Dulpibil ang bahay. Saan po? Saan? Diyan sa unang adat ng bahay, bago dumating ng Dulpibil. Tiyahin. Tiyahin ng asawa ko. Nakakatuwa naman po si Ate Marjorie dahil kahit ano po yung ganito yung buhay niya, sa dami na anak niya, hindi niya po talaga yung kayang ipaampon yung mga anak niya. Oh. Sabi ko sa asawa ko, may kikita mag sa kahirapan. Huwag lang ipamigay ang mga anak ko. Yun lang po ang kabiliban ko po sa kanya. Ito, sa putol noon, nung pagkapanlak ito, maraming gustong umampon ito, di ba? Ate Marjorie? Oo. Hindi naman po nagkakasakit yung mga anak niya. Yung mga anak niya hindi nagkakasakit. Ano, May siya sakit. Hindi po katulad sa anak ni Kuya Ambit na matindi. Siguro kasi ito yung mga anak ni Ate Marjorie. Napupukusan niya po yung mga anak niya. Napapakain din naman ng hindi yung katulad. Yung sila Badigad kasi, anak ni Kuya Ambit, yung sila Bibidin. Ayun kasi napapabayaan sa pagkain. Ito kasi sila kahit ganito nagawa talaga sila yan siya tumadis kay ng at least makakain talaga yung mga anak nila sa maghapon. Ay, 3 beses pa. Minsan pa na may namamahaw pa yung mga bata. Makakatuwa po yan sila. Hindi katulad nun na napapabayaan sa pagkain. Kaya nagkakasakit yung mga bata. Lalo pag may bulati ang tiyan, walang makain yung bulati.
natusok-tusok yung mga bulati sa... Ay, nagad ko Ito na pa. po nakuha sa center. Katawad ka hap. Ito, pinapapurga mo mga bata. Mm. Buti naman po ano nyo. May painumin akong pampurga dyan. Medyo naubo pa yan si Utoy. Sa ito ay painumin ko ng pampurga. Kinuha ko ka noon sa araw, nung Webis sa center. So sila po mga kabayan, napagawan ko po sila ng bahay. Ang problema nga ano ba yung, ito linawin ko Ate Marjorie ha. Kasi yung sabi doon, yung bahay nyo daw ay pinambayad nyo na sa utang. Hindi ho. Ano po ba nangyari doon? Parang yung Yun na rin ang resulta noon. may utang yung manugang ko. Tapos Opo. nadagdagan pa ng utang ni Raymar. Opo. Parang kinabig nung manager dati namin sa sa pagtubo. Opo. Doon sa mga utang na yun. Yung bahay. Yung bahay. Sabi ko nga Opo. dapat hindi na nila pinakalmanan yun. Kaya Opo. pwede naman itayo namin ng pinabago. Opo. Ay, Kasi ang ganda po ng bahay na kaya, ano yun, mga plywood po yun at saka good lumber po yung pinagawa ko sa kanila. Ng mga Ano, sponsor. tapos yung utang yata naman. Parang, ang ganda, parang tinakot ata kayo. Ganon. Parang tinakot po sila. Nabakla sa amin yun. Sabi, Opo. wag daw pakalmanan. Ganda, laki daw utang ng manugang. Sabi po. Pero kayo, wala pa kayong utang doon. 1,000. Ang may utang talaga doon, yung manugang mo. Sino po? Si Remark? Anton. Si Anthony. Magkano ang utang ni Anthony po doon? 8. 8,000. Plus ayo, 1,000, di 9,000. Tapos kay Raymar, 1,700. 1,700. Kaya po hindi na po nakuha yung ano doon, yung bahay doon. Kaya yun, lumipat po siya dito sa bundok. Ito. Matulog ka na. Tapos ano po ang plano niyo kasi nakausap ko po si Kapitan doon kasi malas Ano na hindi naman daw niya alam na kayo daw, yung asawa mo na stroke. Wala naman daw nagsabi sa kanya. Hindi, paano ko kakapagsabi? Hindi, wala naman Hindi, napunta. meron daw siyang kapatid mo daw na dyan daw ata sa lupa nila sa Kalatagan natira. Si kuya, si asawa nito, Oh. Ate Lisa. Lupa ito nila Kapitan. Hindi, okay, tatay. Dati naroon doon dati ang lupan na kapitan. Saan ang bahay ang lupa nila Kapitan dito? Doon sa dulo pa. Sa dulo. Hindi po daw nagsabi. Punta kayo doon para makausap niyo rin si Kapitan. Oo. Para kung ano naman siya na doon nga sa tabing ilog daw kayo anuhan ng pisto. Opo. Sabi niya, sa tabing ilog para laging malinis sa mga bata. Lagi nang malinis yan. Paligo. Hindi daw mga kayo pumupunta doon. Sabi ni Kapitan. Hindi pa po, hindi pa. Wala nga na yung... Bili pa namin ng budget. Ngayon, makakaipon na kayo. Marami kayong pagkain Ngayon, kailan ba kayo magbibinta ng uling? Sa Lunes, magkasalang na kami. Oo. Kasi ano naman, si Nanay Mayit, ano naman sa akin na baka magbigay siya ng mga materialis. Pagawa ng bahay doon, mga kahit ano lang. Kahit kubo-kubo lang. Si Tita Mayet. Oo. Si Nanay Mayit po, yun po din tumutulong sa kanila, sa mga bata. Pag yung nag-aaral pa yan, lagi yan doon, binibigyan ng mga baon araw-araw yan pag napunta doon. Kung ano mga bigyan na Mayit. Ito, sayang ito, lalo na ito. Anong grade mga ito si Gerald? Natigil to si Gerald eh. Bumagsak. Bumagsak, grade 2 pa siya, naiwan siya no? Mm. Ito si Junior, di ba nag-aaral ka na Junior? Grade 1 na sana. Nasaan na? Anak ko. Ayaw na daw niyang pumasok. Ano lang bang gagawin mo kung hindi ka mag-aaral Junior? Mag-uling. Ano nga ang gagawin mo kung hindi mag-aaral? Mag-uling o magtubo? Oh. Alam nga naman papalamunin ka lang yung mama mo habang buhay. Ano Junior? Ha? Hindi. Kung ngayong Marso, patuloyan ko na rin si Jericho doon sa... Ay, tutuliin ka na daw si mama mo ngayong Marso eh. Papatuloy ka na daw ng mama mo eh. Doon sa Kagawa dito ng Marondo. Oh, ngayong Marso. Anak mo, pakatulog din ako. Nga Ate Marjorie ha, ikaw ay magpa-implant sa barangay Ate Marjorie, magpalagay dito. Okay. Ano yun? Turok lang daw po. Yung turok, 1 taon. Nung nakaraan, nung nandun sa balayan pa kayo, ikaw naman ay may turok. Ngayon nag-expired, hindi na, kasi
Yung ano mo, yung turok, 1 taon ata yun. Ano lang yun, tuwing 3 buwan. 3 buwan, oh. Kahit 3 buwan yun, pag na-expired, pag nangyari sa'yo ng asawa mo, buntis ka na naman. Kaya ito, ilang taon lang ito. Isang mahigit. O, tinan mo, nasundan na agad. Ay, kagaling Oh. Net, wag net. Saan pinanganak yan natin Maria? Dito. Doon. Ganda mga bahay. Pero Tapos, nabalitaan ko na ikay nga buntis. Nabalitaan ko kay kapatid mo, si Maricar. doon nagpunta ko nung naghurol kami doon sa Puto, sa Imala. Si sila Princess, magaling sa school, may mga award. Pero kami may award. Siya, sige. So, yan po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga subscriber at mga viewers po natin sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po kay Sir Rel Ran ng Pinas, ang sponsor. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po kay Tito Dance at kay Mama Maria at sa ating animos po kay Sir. Maraming salamat po. Ay, sa mga bago mga pagbuti sa aking YouTube channel, pag-subscribe po mga kababayan. So, yan po, God bless po sa inyo. Magandang Hindi na. hindi. Nang ano? Nagbili ako ng Sige na, bili ako ng mga tinapay para sa Nagbili ako ng mga tinapay pangkape nyo. kami mabahagian man lang kahit konti. Ni Maji. Palaw ka na hindi sa Maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyong pinabigay pong tulong po sa mga bata. Ayan. God bless po. Ito po yung ating napamili po lahat.